Noong unang panahon, walang ibang daan kundi ilog at karagatan. Walang gusali o syudad kundi palayan at kabundukan. Walang telebisyon o anumang libangan kundi ang paggalaw ng bughaw na kalangitan. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang mundo. Ang maaliwalas na lugar, tila nawala na. Mahirap tanggapin na tayong mga taong unang nakikinabang ay siya pa rin wawasak nito. Ano nga ba ang alam ng henerasyon natin ngayon tungkol sa climate change at pagsasaka? Lubusan nga ba natin itong naiintindihan? O masyado lang natin itong pinagsasawalang bahala? Kuya, ano pong idea niyo tungkol sa climate change? Tsaka tingin niyo paano yung nakaka-apekto sa pagsasaka? Hindi ako masyado magsasaka. Pagpasusin lang trabaho ko eh. Wala ako hindi ako mamaya. Wala yun. Yung climate change, yung pagbabago yun ng weather system natin, yung panahon. Paano ito nakaka-apekto sa pagsasaka? Siyempre, sa halip na dire-diretso yung halimbawa, yung magandang pagpapatubo ng ng palay. Pag nagbago yung panahon, na-apektuhan yung growth ng halaman. Kaya, yun yung climate change. Yung mga palay, di ba? Pag nagpag-yuhan, may tendency babaha sila. Ngayon, yung mga palay, sila, tutumba sila, di ba? Tapos, meron din tendency na dagain sila. So, paano naman yung pagmulan ng mga namumulan doon, yung mga may-ari? Sige po, thank you po. You're welcome. Itinuturing pa rin ba ng mga tao na suliranin ang pagbabago ng panahon? Sapat na nga ba ang pagkakaintindi natin tungkol dito? Napagdesisyonan ko at ng aking team na lumapit sa mga magsasaka upang malaman natin kung ano ang kanilang nararanasan. Isang maliit na komunidad ang sumalubong sa amin. Walang kuryente, walang eskwelahan, ngunit mayaman sa ngiti ang mga tao dito. Nakilala namin dito si Mr. Conrado Padilla o mas kilala sa tawag na Kakonri. At malugod niyang pinakinggan ang aming mga katanungan. Ilang taon na po ba kayo sa larangan ng pagsasaka? Siguro mga since 1970. Sa tingin niyo po paano nakakaapekto ang climate change sa mga problemang kinaharap niyo? Katulad ng mga nakaraang taon na kung saan ay napunan ng
halos karamihan ng mga magsasaka na nagbabago na ang takbo ng panahon. Yung dating tamang season, halimbawa sa dry season, ay nadidelay. Minsan, delay ang transplanting dahil sa mga pagbabago ng klima. Paano naman po nakaapekto ang pagsasaka sa climate change? Nung araw kasi ay usual practice na mga magsasaka yung nagsusunog ng mga dayami pagkatapos na mag-ani, na kung saan yung carbon dioxide na nag-evaporate papunta sa ozone layer ay nakaka-epekto sa init na o sa temperatura na galing sa atmosphere. Salamat po. Tinuruan niya ako ng pagsasaka at ang iba't ibang proseso nito. At nung nalaman ko kung paano nakakaapekto ang climate change dito, ay lubha akong babahala. Napakahirap po pala talaga ang pinagdaraanan ng bawat magsasaka. Imagine, bago maihain ang isang butil ng bigas sa ating pinggan ay napakaraming prosesong pinagdaraanan. Kung kaya't kahanga-hanga ang mga magsasakang nagbibilad sa arawan upang maibigay lang sa atin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Tayo mga kabataan ang pag-asa ng bayan, kung kaya't sa atin magsimula ang pagtitipid sa kanilang pinaghirapan. Sa aming pagsusuri, nalaman namin na konti ang may alam at mas konti ang may pakialam. Madamot sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Hindi siya nagdamot sa kanyang mga likas na yaman. Bakit tayo umabot sa henerasyon na ang definisyon ng kagandahan ay mga konkretong daanan at matataas na gusali? Hindi lingid sa ating kaalaman na ang teknolohiya ay isang malaking parte sa paglala ng climate change. Ngunit hindi na natin matatakasan ang panahong ito, kaya't gamitin na lamang natin ito sa makabuluhang paraan. Ang media ay maraming sinasaklaw. Maaari natin itong gamitin upang makakalap ng impormasyon at maibahagi ang mga ito sa pamamagitan ng social networking sites at cellphone. Ang lahat ng ito ay makakatulong hindi lang sa bawat magsasaka, kundi pati na rin sa bawat pamilya. Maaari ang bagay na ito ay isang maliit na gawi lamang,